Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Inaasahan na ni Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Ellie Remolona na may mga sigwada pa ng rate cuts ngayong taon. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Remolona na kasalukuyan pa rin nasa easing cycle ang Monetary Board at ang pagbabawas sa rate ay on the table sa board meeting sa susunod na buwan. Sa kabila ng inaasahang polisiya hinggil sa basis points, nilinaw ng BSP Chief na ang timing at magnitude ay nakadepende pa rin sa datos ng inflation at iba pang economic indicators. Samantala, binigyang linaw rin ni Remolona ang napaulat na pagbebenta ng Pilipinas ng gold assets noong nakaraang taon. Ayon kay Remolona, matagal nang tinitingnan na ang pag-hold ng ginto ay valuable asset, ngunit sa katunayan anya ay poor investment ito dahil sa mataas na volatility sa presyo at sa mas mababang returns na nakukuha rito. Dagdag pa ni Remolona na ang pag-hold ng ginto ay may kaakibat na gastos gaya ng costly fees na binabayaran ng Pilipinas sa Bank of England, ang pasilidad na pinaglalagakan ng karamihan ng gold assets ng bansa. Isa pang nilinaw ni Remolona na walang ginto na nakalagak sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang pinagbili at ang hakbang ay hindi nagdulot ng pagbawas sa kabuang halaga ng international reserves ng bansa. Layunin din anya nitong tiyakin ang mas matatag na pamamahala sa yaman ng bansa sa gitna ng pabago-bagong pandaigdigang merkado. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, mas pinalalakas pa ng pamahalaan ng Pilipinas ang partnership nito sa SpaceX sa layong mas mapalawak pa ang satellite broadband access sa bansa at sa pag-explore sa mga inisyatibong pangkalawakan. Pinangunahan ni Trade Secretary Maria Cristina Roque ang inisyatiba mula sa ginawa nitong pagbisita sa SpaceX headquarters sa Hawthorne, California kamakailan. Sa pulong ni Secretary Roque sa SpaceX executives na pag-usapan ng pagpapa-improve pa sa internet connectivity sa Pilipinas sa pamamagitan ng satellite internet service ng SpaceX na Starlink. Ayon sa DTI Chief, sa pamamagitan ng pinahusay na internet connectivity ay mas mapalalakas ang mga negosyo, edukasyon at paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan sa mga liblib na lugar sa bansa. Matatandaan na ang Pilipinas ang unang Southeast Asian country na nag-adopt sa Starlink, kung saan sa kasalukuyan ay nakapag-establish na ito naglampas sa 100,000 subscribers at 13 ground gateway sites. Nakapag-deploy na rin ito ng 30,000 terminals dahilan para makapaghatid ito ng internet access sa mga lugar na may kakulangan sa fiber infrastructure. Samantala, bukod sa internet connectivity, natalakay rin sa pulong ang potensyal na human spaceflight program na maaaring makapagpadala ng unang Pilipino sa outer space. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malapit nang maranasan ng mga Pinoy ang Japanese-style hot spring spa at pinagandang karaoke experience sa mga mall sa bansa. Ito'y matapos na i-anunsyo ng Japanese leisure services firm na Koshidaka Holdings Company Limited ang 2.5 billion peso investment para sa pag-establisa ng kanilang business footprint sa Pilipinas. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, dadalhin ng Koshidaka sa Pilipinas ang onsen-style spa at ang kanilang karaoke business, maging ang kanilang fitness studios para sa mga kababaihan. Sa kasalukuyan anya ay nag-i-scout na ang Japanese firm para sa unang 30 lokasyon nito sa Pilipinas bago palawigin sa 100. Ang Koshidaka ay isa sa 13 Japanese firms at business organizations na nakapulong ni Secretary Roque sa kanyang follow-through investment mission sa Japan kamakailan. Una nang sinabi ng Koshidaka na ang kanilang expansion ay bahagi ng kanilang inisyatibo salig sa kanilang Southeast Asia Growth Strategy.
technology at buhat sa malaking market at economic development sa Pilipinas. Ang Koshidaka na may mahigit 600 outlets sa Japan ang nasa likod ng sikat na karaoke chain na Karaoke Manikineko at One Kara, gayon din ang bathhouse business na Maneki no Yu. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.